Pag tayo na, nakita ng yaya for Riley. We'll manage your time better. Gusto ko po sana manligaw. Hinatid ni Dr. Kev sila Roxy kung saan karga niya si Riley habang tulog at nahiya si Roxy dahil napakagulo pa ng bahay nila. Nagulat din ang ate niya na sinabihan pa niya ang kapatid niya na bakit hindi siya nagsabi na may kasama sila. Humingi ng tawad si Roxy kay Doc Kev na ganun lang talaga ang buhay ng single parent na minsan ay hindi na namamanage ang oras niya at wala na siyang time para maglinis sa bahay nila. Sinaad naman ni Dr. Kev na naiintindihan niya, sabay sinabi niyang pag sila na ay kukuhanan niya ng yaya para kay Riley para mamanage na yung time niya na kinagulat ng magate at nabitawan pa ni Ri ang hawak-hawak niya. Sakto namang nagising ang bata kaya tinawag na niya ang tita niya. Sinaad pa ni Dr. Kev kay Ri na gusto niyang ligawan si Roxy kaya andoon siya sa bahay nila para makapagpaalam na agad namang sinabi ni Ri na wala yun sa kanya at si Roxy pa rin ang magdidesisyon. Sabay nagpasalamat siya dahil sa respetong pinapakita niya sa kanya bilang ate ni Roxy. Nangako si Doc Kev na sisiguraduhin niyang magiging masaya si Roxy na mas kinilig naman silang dalawa. Habang sa pag-uwi naman ni Tim sa bahay nila ay sinusuyo niya si Poch sa text na mag-usap silang dalawa, sabay humingi din siya ng tawad pero walang reply si Poch. Nahalata naman ito ng tatay niya kaya nilapitan niya ang anak niya, sabay inabutan niya ng beer ang binata at tinanong niya kung may problema sila ni Poch. Giniit ng tatay niya na nangyayari talaga yun sa isang relasyon at matagal na din sila na dapat alam na nila ang ugali ng bawat isa na mahalagang pag-usapan nila kung ano man ang problema nila. Giniit naman ni Tim na ayaw siyang kausapin ni Poch at hindi rin siya nagre-reply na agad namang sinabihan ng tatay niya na bigyan muna niya ng time para makapag-isip. Pinaliwanag ni Tim na ayaw niyang maramdaman ni Poch na kinakahiya niya sa mga katrabaho niya kaya tinanong ng tatay niya kung yun ang ginawa niya sa presinto. Sinaad naman ni Tim na hindi alam sa opisina nila kung ano talaga siya at para sa kanya ay hindi na nila kailangang malaman pa. Habang nang makaalis naman si Dr. Kev ay tinanong ni Ri si Roxy kung magpapaligaw na siya sa boss niya na nakilig na sumagot si Roxy na hindi pa niya alam, sabay pabero niyang sinabi na old-fashion ang ligaw-ligaw. Giniit ng ate niya na swerte na siya dahil pogi at mabait si Dr. Kev kaya nalaman ni Roxy na ini-stalk ng ate niya ang account ng boss niya. Biniro ng ate niya na dumating na si Mr. Bright para kay Roxy na sinaad niyang sagutin na niya si Doc Kev para makapunta siya sa Canada na hindi siya nag-aalala sa kanilang mag-ina. Tuluyan na kayang buburahin ni Roxy si Archie sa buhay nilang mag-ina at si Doc Kev na ang aako sa mga responsibilidad ng isang ama para kay Riley. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng High Street dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.